Nandito kami sa Barangay Sigaw kasi aalamin namin ang isang problema ng barangay at hinanaing ng mga residente dito. Sir, ano ang mga posibleng epekto sa mga bitag na daan sa mga local na residente, lalo sa kagaya ng mga parapadyak? Sir, pag dumadaan kasi kami dito sa bahaging ito ng Zone 5, yung pedicab namin ay laging nayuyugyog at kung minsan naman ay natatanggal yung kadena, ganyan. Kaya nahihirapan kaming dumaan talaga dito sa lubak-lubak na daan ng Zone 5 ng Barangay Bigawan Norte, sir. O yun lang. Ano pa sa iyong palagay? Anong posibleng solusyon para maayos tong daan na ito? Sana naman po makipag-communicate naman po sa amin yung mga LGU para po maayos itong daan at mabigyan ng budget para maayos po itong dinadaanan. Kasi po kawawa naman po yung mga dumadaan dito, lalo na po yung mga naghahanap buhay kagaya namin. Yun lang sir, maraming salamat. Ano po ba ang reklamo nyo sa mga bitak na daan dito sa Barangay Bigaon Norte at epekto sa inyong mga residente? Ang epekto niyan sa amin, syempre, sa pag mapahatid kami sa sasakyan sa mga pedicab, hindi na kami pinapasakay masyado kasi masisira daw ang gulong nila at saka abala kung makarating sa mga bahay. Sa inyo pong palagay, tinutugunan ba ng pansin ng barangay Electro? Sa inyo pong palagay, tinutugunan ba ng pansin ng barangay official ang mga bitak na daan? Sa ganyan naman na tinutugunan naman yan ng barangay official, lalo na ng barangay captain namin. Kaso, syempre, may mga dokumento na ginagawa yan, kaya minsan abala. Kasi lalakarin pa ang papeles niyan bago niyan magawa, bago bigyan ng pansin yan.
Bakit bitak-bitak ang danan? Inot sa rason kung taano baratak ang kung dalan, lalo na dito sa barangay, igwas akong nag-aaragin na ragulang sasakyan. Dai kaya kan dalan si gabat kan mga truck. Pandua sa rason kung taano nagbaba ta kan dalan dahil sa tubig sa inadalan mi saro sa pinakakalaban kan konkreto, concrete pavement, iyo ang tubig. Ayan. Kapag sa irarong kaya, halimbawa kung mahimpis lang sa mayan, magkaigwasan ng truck, ang tubig ang nagraraot sa mismong konkreto. Kaya yan ang mga kausa kung paano nagbaba sa tuyong dalan. Ano ang mga posibleng epekto ng mga bitak na daanan sa mga lokal na residente? Sa kuyang opinion, saro sa magiging epekto ng mga bitak na dalan sa tuyang mga residente, inot na inot ang sa indang safety. Halimbawa, pag may batak bagang dalan, pwedeng magkausan ng aksidente. Kaya, pandua, saro sa epekto, halimbawa baga may batak na dalan, may dakulang labot sa dalan, wag-agi ang tricycle, maraot. Kung itong tricycle na ito, pasiring ito duman sa negosyo niya, kung may mga bit-bit itong goods, maapektuhan ang negosyo niya. Ano-ano ang mga posibleng gawin para maiwasan ang mga epekto ng bitak-bitak na daan sa mga residente? Inot na inot ang pwedeng ibuhon ng mga residente para makaiwas sa epekto kan bitak-bitak na daan. Inot na inot makikoordinate sa mga nanunungkulan para matawan tulos ng aksyon ang pagpapakaray ng mga dalan. Panduwa, magtubod sa mga signages. Tapos syempre kapag may mga batang na dalan, may mga labot dalan, igwa dyan signages. Nangarig na madisgrasya ang mga taong nakagi. Nangarig na mapurnada ang sendang mga negosyo.